Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Medyo complicated. Hindi ko kasi maintindihan eh. Spiritual growth, family, sight, garden. Baka magsimba sila. Spiritual growth ito kasi public place, more like simbahan spiritual growth dun public place to kung saan maraming tao, di simbahan yun. Ito ay sudden, unexpected. So siguro unexpected plano magsimba sa period na to. Ang iba sa inyo, lalo na kung di pala simba tulad ko. So kung di pala simba, all of a sudden bigla na lang may isipan ng iba sa inyo na magsimba. Ngayon, family yung family lang yung tinutukoy ko. Kung single, baka family niya mismo, biological family ang magsisimba. Okay? Kung may sariling family, di sarili niyang family. Okay? Kung biological, ibig sabihin parents, siblings, ayan. Pag biological family. Wala na ako maisip hirap ng combination para mag-come up ka sa conclusion. Kukombine mo sila. Tama na yun. Kasi nag-worry ako dito. Mamaya ano pa maisip ko. Tama na yun. Bayin na natin. Doon lang tayo sa good vibes. Kaya lang di ako makapangako since dumidepende ako sa lalabas na cards. Buti na lang kamo. Nauna to, bago to. Pero kung ganito, ay ibang usapan yan. Baka mag-break sila. Buti na nga lang at nauna to. To. Diba? Kaya lang kasi minsan ay ano din naisip ko, kaya lipat na tayo sa iba. Baka nga ako ano pang maisip ko. Karma mature man. Ano to? Ano yung susunod? Well, maraming wedding case. May karma doon, Itong bida natin, lalaki. Pwede rin matanda na siya. Puti na buhok. 40 pataas. Or kung di ganun, di lalaking mukha nang matanda sa edad niya. Okay, sabihin natin 20s, 30s, mukha na siyang 50. Oh my God. 40, 50, ganun. Parang pinatanda na siya agad ng panahon. Siguro dahil sa stress. Pwede rin ganun. Ngayon, pwede rin nasa 20s, 30s lang, pero puti na lahat ng buhok niya, or almost ganun na. Tulad ko, teenager pa nga lang, puti-puti na yung buhok ko. Nung nag-20s, marami na. Di lalo na ngayon. Di ko na babanggitin ko anong headed ko, pero basta. May mga taong ganun, putiin buhok. So, 20s, 30s, baka teenager, puti na agad buhok ko. Pwede rin siya dito.
Ano tong karma? Iniisip ko reconnection to eh. Para ituloy yung unfinished karma. Okay. Kanino? Wala naman lumabas na ano. Clue. O, in general na lang. More like sa someone na hindi nyo na nakakausap. All of a sudden, bigla na lang magbabalik. At i-message kayo dito. Via text, email, chat. So, dito papasok yung clarity. So, ganun dating. Someone from the past na hindi nyo na nakakausap magbabalik through text, chat, email, or any form ng letter. Ngayon, may sasabihin siyang something na magkukos ng clarity para sa iba sa inyo, lalo na kung ex. Let's say, confession. Ngayon, yun yung bida natin. Pwede rin namang ito yung person nyo. Kung babae yung nanonood. So, depende. Or, kung di man ito yung nanonood mismo, at hindi rin ito yung person nila, makakakilala nyo. Ganyan yung description. Baka sa kanila to tumama. Pwede rin gano'n. May maputing lalaki dito. May chismis doon. Gossip, ano yun? Baka siya yung nang chichismis o siya yung machichismis. Tingnan natin dito. Mga pwedeng case. May di ba? Maputing lalaki, nachichismis siya. Maaring ma-discover niya na yung tumichismis sa kanya ay relative niya, biological family, kapitbahay. Pwedeng ganon. So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, or anyone nakakilala nyo, maputi. Basta machichismis siya dito, tapos ma-discover niya, yun. Kasama lang niya sa bahay yung tumichismis sa kanya. Family, roommate, family member, roommate, relative, kapitbahay. Ayun, discovery. Kumbaga may clarity na maaaring mangyari. Or who knows, baka mabalitaan na lang niya. Kung di man siya mismo yung makadiscover, ma-discover niya sa pamamagitan ng ibang tao. May magchichika sa kanya na si ganto ganyan daw. Sinichismis siya, ganun. Ngayon, may brunette female naman tayo kanina. Oh, Diyos ko po. Kanina, fair male. Maputi, di ba? Puting lalaki. Ngayon, morena. Morena yung babae dito. Maitim. Or, kung di ganon, morena. Di tawag ito morena. Brown ang buhok. Kung di brown ang buhok, kasi brown skin. Kung di brown skin, brown ang buhok. Kung di brown ang buhok, di brown ang mata. Basta may brown sa kanya. Or who knows, baka cutics lang ang brown. Grabe rin kung lipstick ang brown. Pero pwede rin yata pag ganon, morena. Shade din brown. Hindi ko alam. Hindi naman ako nagbe-makeup Pero ganon, basta brown. Kaya lang, baka masabak siya sa third party dito. Pero tingnan natin. Ano yan? Ba't may triangle dyan? Ay! Tingnan nyo. Heart to. Diba? Nakita nyo naman. Hugis puso. Yan. Di love triangle naman. Ay! Babae ulit. Di woman to woman connection to. Woman to woman connection love triangle. Nagets niyo ba? Basta ganyan. Yun lang yung may involved dito. Or pwede rin namang kasi sa panahon ngayon kahit posible na
sabihin natin heterosexual, babae sa lalaki, pero ang third party ay kapwa niya, babae, although partner niya ay lalaki. Pwede rin ganun eh. Basta ang third party ay babae, pwede rin ganun. Third party ay babae, or purong ano to, babae, tatlo silang babae. Kasi woman to woman connection nga eh. So more like relationship talaga. Niisip ko baka ibang triangle naman to, kapitbahay, magulang, kapatid. Hindi eh, relationship talaga, may heart dito. Iniisip ko baka nag-away lang or ano, may sumausaw sa connection story, ganun. Hindi eh, relationship talaga yun. Pero lagyan natin ng clue. Ito yung possible partner dun sa reading natin kanina na may love triangle, woman to woman connection, Capricorn is a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Specifically Pisces, Cancer pala to, sorry. Specifically Cancer, ulit eh. Ito, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer ulit. Specifically Cancer. Ito, Capricorn. Saka ito pa yung clue natin, morena yung isa sa babae. Diba? Or may brown sa kanya. Buhok brown or mata brown. Or again, cutics, lipstick brown. Basta mahilig siya sa brown. Ngayon, work. Destiny Kaya yun. Destiny. Kaya lang may clouds. Ano kaya yun? Pero may isa pa. So ano to? What destiny clouds tower? What destiny? Sumatulo ko. Kaya to? Kasi more like all about work. May destined to happen. Sabi destiny. Tungkol sa work. Ano yun? Kaya lang may clouds dito. Kasi makitulo ko. Siguro may malalaman siyang something sa work niya. Either magiging salawaan siya in a way na mapapaisip-isip siya what if maghanap siya ng bagong work, or destined to happen, pangalawang senaryo, or destined to happen ay ma-relocate siya, same company pero ma-relocate siya sa ibang branch sa period na to, or mapag-uusapan pa lang ang tungkol doon sa relocation, assignment, may tawag doon eh, career, corporate relocation assignment, ay basta ganun dati, kalimutan ko eh. Pwede rin ganun, relocation ng work na parang hindi niya alam kung anong i-react niya kasi comfortable na siya sa place niya sa workplace niya, tapos ma-relocate siya na parang mixed emotion yung na-feel niya, pero at the same time open naman siya sa relocation, pero syempre mapapaisip din siya na panibagong pakikisama na naman. Ay basta ganun na dating mixed emotion dito sa clouds. Pero more like tatanggapin niya yung offer dahil nandito tong tower. Gusto niya mag-level up
Kasi who knows, baka naman pag na-relocate siya ay ma-promote siya. Mapopromote mo na bago relocation. Or kapag nandun na siya, ma-promote siya doon. Naghahangad kasi siya dito ng improvement. Step by step. Achievement. Ganun dating. Or may hierarchy. So, lagi may destined to happen tungkol sa work para sa iba sa inyo. Okay. Para lang to sa mga may work. Or anyone na malapit sa inyo may work. Baka sa kanila tumama yun. Ay kaya lang, muntik ko nang malimutan may tarot cards pa pala. Nainganyo kasi ako dun sa oracle. Kasi siya, detalyado. 'Di ba? May mga na siya, clue na hindi na ako mag-iisip ng combination. Hindi katulad nito, mag-iisip pa ako. Kaya yun, nalilibang ako. Nakakalimutan ko na tong tarot cards. Pero, mahirap din siya kasi mahirap din at the same time dahil na-focus ka lang dun sa isang topic. Unlike dito, malalaro mo pa. So, may pros and cons din. Anyways. Oh, the moon. Parang the moon, Pero mas positive daw to compared dito sa tarot. Pag the moon. Ito, 4 of Cups. Tapos, Rider. So, again, the moon. Ano to? Ang dating sa akin, may darating sa buhay nyo. Probably, romantic. Ang tawag doon? New love interest? Hindi. Manliligaw na lang siguro. Tagalogin ko na. Ang hirap English eh. May magkakagusto sa iba sa inyo. Kaya for some reason, di nila type. O doon papasok to. Itong 4 of Cups. Or ewan ko sino ba itong darating. Pero more like, di nyo nga type. Para sa mga single, ano pa bang combination maisip dito? Wala na maisip. Or ano to, pwede rin unwanted message. Makaka-receive ng unwanted message yung iba sa inyo during night time. Unwanted o unwanted. Okay. Message. Ay, ang cute Tagal ko nang ginagamit tong cards na to. Pero ngayon ko lang napansin to. Kaya lang sa bagay, bihira ko siya gamitin. Pero matagal ko na binili yan, 2023 pa. Pero ngayon ko lang napansin to. Ang cute. May child din doon, child. Ano kaya to? 6 of Cups, Death, child, Anchor. More like promotion to. Huwag matakot sa death. Kasi more like new beginning to death and rebirth. New beginning. Na pwede mag-cause ng dito, improvement sa topic ng stability,
And why? More like, since may six of cups ba ito? Six of wands lang naisip ko, Diyos ko. Six of cups. No, six of cups. Healing, di ba? O pwede rin naman ganun, promotion. Pero kasi six of cups ay pwede rin X, di ba? Memories nga rin to eh. Death and rebirth. Di ba ka magbalik yon? Kasi magiging hope na to. So baka may ex-partner na magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Sa period na to. And this time, pag nagbalik yon, serious na siya. So again, X. Ano maisip? Death and rebirth, Ngayon, kung X nga, so again, promotion yun, promotion or baka mag-iba ng work yung iba sa inyo. Pero dun sa new job, mas better yung salary. Pwede rin ganun. Ngayon, kung ex-partner, sino yung maaaring magbalik sa iba sa inyo, sa buhay ng iba sa inyo? Empress, Libra, Taurus, ayan, nahulog to. Isa sa Aries and Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Kasi minsan hindi para sa nanonood yung reading, kasi general reading. Maglagay tayo ng ibang taong pwedeng tamaan ng reading. Isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Eto, Leo. Eto, Pluto, Scorpio. Scorpio. Ayan, dito naman tayo sa huling deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Sabi dito, patience please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Eto. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and this situation. Parang nasabi ko rin yung healing kanina. Anyways, yung sabi ko kanina baka mag-iba ng work, baka mag-business yung empleyado, who knows. Basta parang may clue ko kanina do sa huling spread natin na mag-iba ng work, pero pag nag-iba siya ng work, mas better yung salary. Anyways, sabi dito, business venture, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So hindi lang pala siya business, kundi career din talaga. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.